nagko-contract din ang mga blood vessels mo. Ibig sabihin, nagko-constrict ang mga blood vessel mo. Kapag nag-constrict ang lahat ng blood vessel mo, going to hypertension, increase BP. Kapag nag-increase BP yan, na yung baby nasa loob pa ng tiyan, tingin mo ba, di ba merong umbilical vein na pupunta sa bata, nag-carry ng oxygen? Siyempre, magko-contract din yun, fetal distress. That is for hypotonic. Alright? So, hypertonic, masyado namang nagko-contract. Ano naman ang bibigay mo? Ano yung med? Alam mo yan, Eman. Ano yan? That is, tocolytics. Tocolytics, yan yung mga pampakapit. Hindi naman talaga siya pampakapit na didikit siya. Ibig lang sabihin, halt yung labor. Papatigilin yung labor process. Paano mo malalaman na hypertonic yung uterus? Kapag more than 10 to 12. Kapag, kapag nasa latent stage pa lang siya, o 0 to 3 pa lang yung dilation niya, biglang 100% effacement na. So, ibig sabihin, possibly, basta sobrang contract na, tapos hindi naman lumalabas, dalawa lang yung pwedeng maging effect niyan. It's either magkaroon ng precipitate labor. Precipitate meaning napabilis yung labor. 'Di ba sa multi, sa priming, para at multi, may ano yan. Ang labor for multi that is 8, average is 8. For priming that is 12 to 16, arcs yung entire labor process. For precipitate labor that is less than 4 hours, tapos na yung labor mo. Pero naman, ganyan siya. Imminent. Eh, saan naman? Imminent. Imminent, ganun din. Anong target ko? Imminent din yung Galing ang precipitate. second room mo pa. Or, baka sinasabi mo is Aim Aim imminent high, abortion. getting high. Getting high. To Kasi the top. Abortion, imminent abortion, meaning, Higher at and higher. knowing it all, mamamatay, To top. To top the bulldogs sa bulldogs. So, precipitate labor, that is 4 hours, tapos na yung labor PICC ka na. process, lumabas na yung bata. Kami maging RN kami. Kasi sobrang bilis, Yes. hindi na-monitor ng nurse. Yes. Ganun yung possible complication, that is a possible malpractice or negligence. Yes. Depende pa nung nangyari. The second one is pwede magkaroon ng uterine. Atony. No, atony is super na-relax. Uterine inversion. Okay. Uterine inversion meaning sa sobrang contract ng uterus, nag-contract, lumabas yung baby, lumabas pati uterus. Uterine inversion, nabaliktad yung uterus, Ito ang juice. lumabas yung Na puro uterus. MS site. Pedja, The third CBN. one, possible Inumin mo. complication Orange is the juice. uterine Orange juice rupture. na may plastic pa sa loob. Sa Iniinom sobrang na. contract ng Kaya mukha siyang kupal. na hindi naman lumalabas, pumusok Sperm sa count yan. uterus. Pero makakakita ka ng pathologically sa fundus. Dito sa part na to sa taas is bulging. Sa part na to is bulging, pero sa gitna is depressed. That is the pathology. Bulging, depressed. It's a pathology. So, tocolytics. Ano ba yung tocolytics? Example of tocolytics. Alam mo yan eh, man. Ha, ano na? Tocolytics. Tocolytics, ano? Ito yung ano eh. Yung kapit. Ano? Yung kapit. Oo, kapit. Ano nga? Ano med? Ha? Ano med? Letter M yan eh. Ano ba yung alam yung smooth muscle relaxant? Nakapag-relax sinabi mo ng yan eh. smooth muscle. Muscle. Smooth muscle. Sabi mo Method yan G is pampakontract, right? Smooth muscle, ano yan? Hindi. Oxytocin is pampakontract. Letter M, N. Shit. Ha? Letter M yata. N. Narcan. Hindi Narcan. Methotrexate, that is a cytotoxic medication. Pampatigil ng nagre-reproduce na cell. Anong letter? Kaya nga cytotec Letter M. is pampa-abort. Letter M. So hindi siya relaxation. Shit. Ano? Ano ba to? Mga Ang problem ebidensya ay, ng aming paghihirap. cytotec is, that is, originally para sa cancer. Ano yun? Pag-gastric cooling siya. Ang engot ganyan. naman ngayon ah. But then, ano siya, na-found out niya, nakakamatay siya ng rapidly growing cell. So, di ba yung embryo is a rapidly growing cell. So, kaya nga cytotoxic.
means cell, toxic means Tocolytics, hindi eh. Kinikill yung cell. Pinapatay yung fetus. Puti. Kaya ginagamit din yung methotrexate sa cancer. Kasi cancer cells is a fast-growing cell. Anong letter nga? Maalala ko yan. Letter M yata. Hypertonic. Ano May yun? bendazole. Tocolytics. Naisip ko Ah. eh. Bronchus. Lahanin ng bronchus. Hindi. Eh di ano? Bronchus is a smooth muscle. Eh di ano yan? Smooth muscle. Binibigyan ng bronchodilator kapag inflamed yan. Inflamed kasi makipot. Binibigyan ng bronchodilator. So, ibig sabihin, pinaparelax mo yung muscle na yan. Kapag binibigyan yan kapag may asthma. Pero they found out that nagkakaroon siya ng epekto sa uterus. Kasi ang uterus is a hollow organ, meaning it's a smooth muscle. Kaya, kung ano yung nakakapagparelax dito, siya rin nakakapagparelax sa uterus. Ano ba? Alam ko yun eh. Ano problema nyo? Shit. Ayan. Dilator. So, yan yung mga beta-acting beta-acting bronchodilators. Beta-acting bronchodilators. Bobo ko Alright? Di ngayon. ba kasi kapag Sa lungs. beta, that is affecting the Lungs. Lungs. or the smooth muscle. Bet. Tawan yata. So, ang example niyan is the terbutaline. Yun, tarbutalin. Shit. Tama.